Ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika ay itong posibilidad na magcha-champion na naman itong Creamline Cool Smasher at kung bakit ayan ang ating sasagutin at ating himay-himayin sa ating vlog na ito. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, balik pa rin tayo dito sa ating Creamline series na kung saan ay pinag-uusapan natin itong mga struggles and at the same time itong mga winning moments ng Creamline Cool Smasher. But ngayon ay dito na naman tayo sa magandang balita patungkol sa Creamline. Dahil meron tayong nasagap na impormasyon and sinabi rin ito ng coach ng Creamline na si Sherwin Meneses na sooner or later ay babalik sa kupunan itong si Alyssa Valdez at si Toots Carlos. So ito yung ating pag-uusapan sa ngayon kasi ngayon is si Toots Carlos is merong minor injury at kasama nga siya dito sa Team Alas at the same time itong si Gemma Galanza. But ang sinasabi kasi after August 11, after yung kanilang commitment dito sa CV League, itong Southeast Asian Volleyball League, ay pwede nang bumalik itong key players ng Creamline na sila Gemma Galanza at si Toots Carlos and at the same time itong phenom na si Alyssa Valdez. So magandang balita po yan mga kapolitika dito sa mga taga-suporta at tagahanga ng Creamline Cool Smasher. Now ang tanong kasi dahil dyan sa balitang yan na magbabalik itong tatlong players ng Creamline, itong sila Gemma, si Toots at si Alyssa, ay may posibilidad ba na magcha-champion na naman itong Creamline dahil dito sa pagbabalik ng kanilang mga star player? So ito yung ating sasagutin sa videong ito mga kapolitika. So kasi doon sa last nila na laro kahapon versus Farm Fresh Foxes ay muling naipakita ng Creamline yung kanilang galing sa paghahabol. Kaya nga sila binansaga na habol queen dahil nahabol nila kahit sobrang taas nung lamang nung Farm Fresh Foxes. Nasa 17 yung Creamline, nasa 21 yung Foxes, pero nahabol na at naipako ng Creamline yung score ng Foxes sa 21 at nahabol nila hanggang sa sila ay mag set point doon sa set 2. So ito yung ating pag-uusapan sa ngayon kung pwede ba or kaya bang gawin ng Creamline yung ganong magic dito sa mga susunod nila na laro kontra sa Cheritigo at iba pang malalakas na team like PLDT, Signal at itong even itong Petrogas, kasi ito talaga yung ngayon sinasabi doon sa mga vlog na kung saan ay ang Petrogas may posibilidad na mag-champion this season. So ating sasagutin sa videong ito kung magcha-champion ba uli ang Creamline kung andyan na sila Toots Carlos, Gemma Galanza at si Alyssa Valdez. So it will be a 50-50 case mga kapolitika. Para sa akin ito yung aking personal na opinion, aking personal na masabi ay maging 50-50 yung basis dito sa pagiging champion ng Creamline. Bakit natin nasasabi? Kasi andito pa rin yung Petrogas, andito sila Wilma Salas at si Van Sikel. And alam naman talaga natin na kahit nga wala yung import ng Petrogas, ay ito talaga lagi yung matinik na laging kalaban ng Creamline Cool Smasher. Okay, so ibig sabihin lang yan kung ito yung kanilang pagtutuunan ng pansin. Kasi itong si Toots Carlos ay parang semi-import na nito. Kasi kahit local players lang itong si Toots Carlos ay pwede niyang sabayan. Actually nga, nung na All Filipino Conference ay kaya niyang mag 30 plus points sa isang game. So ganun po kabuhatera rin itong si Toots Carlos. So hindi malabo na kung saan ay maririgay ng championship itong Creamline Cool Smasher, kasi doon sa ating mga previous vlog ay nasasabi natin na kung saan ay ang dapat lang nagawin ng Creamline, dapat ikayod nila na wag silang mapunta dito sa bottom 4. Kasi pag nasa bottom 4 sila ay nasa nasa do or die game na sila. Either kung matalo sila doon ay wala na silang tsansa kung nasa bottom 4 sila sa 8 teams, kasi itong dalawang pool na ito ay kukumbine yan sila. Kukunin yung 4 na teams dito sa pool A at kukunin rin yung 4 na teams dito sa pool B. So i-combine yan sila at irarank sila
At kung nasa bottom 4 yung Creamline, ayun po ang delikado kasi makakalaban lang yung mga galing na team sa taas. So again, yung tip ko dito ay dapat wag magpa bottom 4 itong Creamline Cold Smasher. At sa sinasabi natin 50-50 cases yan kasi dito ay nakita naman natin doon sa previous na video na ipinakita ni Stanton, bumawi itong Stanton at nagpakita ng kanyang galing dito sa kanyang team sa Creamline Cold Smasher. But then again, kailangan ng consistency mga kapolitika kasi doon sa laban la sa Farm Fresh, kung kaya nanalo yung Farm Fresh sa unang set ay dahil dito sa butas na depensa ng Creamline. But then again, naka-adjust na sila at nakuha na din nila yung timpla ng laro kung kaya nanalo sila doon sa laban kontra sa Foxes kasi akala ko rin is mananalo itong Farm Fresh. Okay, but then again is proven and tested na nga yung galing ng Creamline na kaya nilang humabol kahit ilan pa yung lamang ng kalaban. Okay, kasi ang kagandahan dito sa Creamline mga kapolitika, yung positive vibes is nami-maintain nila kung kaya yung player sila is nagkakaroon ng focus at yung energy rin sa team. Importante rin kasi yun sa laro. Okay, so dito sa pagbabalik nila Toots Carlos Jem Magalan sa Alyssa Valdez, actually marami nga ang natuwa at marami nga ang nabigyan ng pag-asa na kung saan ay baka maipapanalo na naman ang Creamline. So yan ang ating aabangan mga kapolitika kasi nakita rin natin na nag-adjust rin itong kanilang import na si Erica Stanton. Yun ang abangan natin sa sinasabi nga ng iba na kung saan ay nagsisimula pa lang ang laro. Okay, so marami pa silang kakaharapin talaga na malalakas sa team kung saan masusubukan yung kailang abilidad. Okay. And marami nga rin nagsasabi na kung saan ay okay lang daw na natalo sa umpisa itong Creamline kasi ganoon naman daw talaga ang takbo at tipo ng paglaro ng Creamline na kung saan ay sa umpisa ay nagpapatalo sila but after all is nakabawi naman itong Creamline para dito sa kanilang mga supporter kasi doon sa mga naunang laro nitong koponan nila Alyssa Valdez ay marami nga na-disappoint especially dito sa import at mayroon pa nga nagsasabi na kung saan ay dapat na daw palitan itong import ng Creamline. But after all naman is napakita naman ng Creamline na kung saan is kaya nilang humabol dito sa PVL Open Conference. At the same time nakapag-adjust na rin naman itong kanilang import na kung saan is mabilis rin naman talaga kumilos itong import ng Creamline na si Erica Stanton. Okay, so mga kapolitika, yun lang naman ang ating short na opinion, ating short na masasabi tungkol dito sa magandang balita sa koponan ng Creamline, ang pagbabalik nila Alyssa Valdez, nila Jem Magalansa at ni Toots Carlos. Actually, meron nga pala tayong nabalitaan na kung saan ay itong si Alyssa Valdez, kung kaya nga pala hindi siya nakapaglaro doon sa mga naunang games ng Creamline ay dahil mayroon siyang minor injury. Just like dito kay Toots Carlos. So yun ang mga pinaka-reason bakit hindi talaga sila nakapaglaro. But again, sa mga sunod na araw ay makikita na rin natin sila sa loob ng court. So yun lang mga kapolitika, sa tingin nyo ba ay kayang may posibilidad nga ba na magcha-champion uli itong Creamline? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.